Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, tinatalakay na natin yung Al-Qiyamatul Kubra. So ito na yung mismong araw ng paghuhukom. At syempre, simula ng araw ng paghuhukom, ito na yung, kumbaga, simula ng pagkabuhay muli. Yung simula ng pagkabuhay muli. At dito nababanggit yung huling aya na nabasa natin. Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyitin faahyayna bihil arda ba'da mautiha. Si Allah madalas niyang inihahalin tulad ng pagkabuhay muli sa pagtubo ng puno o ng halaman. Sabi ni Allah, si Allah nagpapadala ng hangin at ang hangin na ito ginagamit ni Allah upang iangat yung ulap para matipon na rin yung mga ulap. At ipinadadala ito sa pamagitan din ng hangin na ito patungo sa patay na lupa. At binubuhay ito ni Allah sa pamagitan nito matapos ang kamatayan nito. Kadalikan nusyur. Ganito rin ang pagkabuhay muli. Kasi mga tao ay mabubuhay muli sa ganitong kumbaga paglalarawan. Kasi Allah, nangungusap si Allah sa Quran sa pamagitan ng salita na naiintindihan ng tao. So hindi lamang sa wikang Arabic, kundi kahit sa mga amthal, sa mga paghahalin tulad, sa mga allegory, sa mga simile o sa iba't iba pang paraan ng paglalahad. Nga, sinasabi rito, walahid fi kullal mawdi'ain qawluhu kadhalika nukhrijul mauta. So mapansin natin sa mga aya nito, yung sinasabi ni Allah, sa ganitong paraan ay pahahayuin namin muli ang mga namatay na, nakatulad ng halaman. Ibig sabihin, mabubuhay muli yung mga namatay tayo. Kapag bubuhayin tayo sa araw ng paghuhukom, mabubuhay tayong muli na katulad ng kung paanong nabuhay ang mga halaman. O pwede nga rin yung halaman mismo mabubuhay uli. Kasi pwede mangyayari, di ba, tuyot yung halaman. Tapos umulan. Katulad nangyari dito sa paligid natin kapag summer, di ba? Yung mga burol dyan, nagiging brown. Kahit to sa Chocolate Hills, kapag summer, sa Bohol, di ba? Brown yun. Pero pag ganitong season, luntian yun. Kasi umulan. So, ganun din. So, pwedeng yung patay na halaman mabubuhay o lanta na halaman mabubuhay muli. O yung halaman mula sa buto, sa seeds, ay tutubo. At magiging, kumbaga, halaman. So, kadalikan nusyur. Sa ganitong paraan, mangyayari ang pagkabuhay muli. Bilang karagdagan pa doon sa sinabi ni Allah na kadalika nukhrijul mauta. Fa innuhuma yadullani alal mumathalati wal musyabahati bayna i'adatil ajsami bi inbatiha minat turabi ba'da inzalil ma qubailin nafhi fissur. Sa dalawang ayon na ito ay dalil o tumutukoy sa pagkakatulad sa pagitan ng pagkabuo muli ng katawan at sa pagtubo ng halaman mula sa lupa. So ganun na ganun. Lalo na alam natin ang karamihan naman sa mga katawan ng tao sa lupa inilibing, di ba? So ganun din, tutubo yung tao mula sa lupa. So mabubuo yung kanyang mga atoms, molecules, at kung ano pang parte ng katawan niya, ultimo kalit-liitan. Kaya pag binuhay tayo sa araw ng paghuhukom, ito mismong katawan natin, yung daladala natin. Kasi di ba sa kuffar, ang akala nila sa araw ng paghuhukom, pag nagtipon-tipon tayo sa araw ng paghuhukom, kaluluwa lang. Kaluluwa, hindi. Kasama talaga yung katawan.
At ito yung contradiction sa kuffar eh. Matagal ko na itong iniisip noon. Bata pa ako. Kasi marami na akong pinuntahan na lamay eh. Mga kamag-anak namin. Iniisip ko noon, kung may araw ng paghuhukom, bakit ngayon naniniwala yung mga tao na yung mga kaluluwa pupunta na sa langit o impyerno? Yun yung malaking tanong ko noon eh. Bata pa ako kasi sinasama ko ng tatay ko sa mga lamay ng mga kamag-anak namin. Isip ko, kung meron palang araw ng paghuhukom, ano pang silbi ng araw ng paghuhukom? Kung pagkamatay pa lang ng tao, papasok na siya sa langit. Kasi di ba ngayon yung mga kuffar paniniwala nila, mga tatay, nanay nilang namatay, mahal sa buhay, nasa langit na. Kaya diadasalan nila, di ba? Nay, gabayan mo kami. Kuya, wag mo kami pabayaan. Ina-assume na nila na nasa langit. Iniisip ko lagi noon, kung nasa langit na pala pupunta agad yung namatay na mabuting tao, ano pang silbi ng araw ng paghuhukom? Ano pang silbi? Contradiction agad, di ba? Ngayon tinanong ko yung pare tsaka yung pastor. Sabi nila, ganun nga, papasok na sila sa paraiso ngayon, pero pagdating ng araw ng paghuhukom, itatayo din sila doon. Yun naman yung palusot nila. Pero illogical, di ba? Ano pang silbi? Nahahatulan ka, sinintensyahan ka na. O lilitisin ka, tapos sinintensyahan. Ano pang silbi na sintensyahan ka muna bago ka litisin? Diba? So ano talaga, malabo. Malabo sa kanila yung mga bagay-bagay. Kaya dito sa atin, alhamdulillah, sa pagkamatay, nandun talaga yung kaluluwa sa barzak. Wala siya sa paraiso, wala siya sa impyerno. So maaring, yun nga, yung ilang mga tao, yung kaluluwa nila nasa paraiso, katulad ng mga syuhada, mga syahid. Pero malinaw na nandito pa rin sila sa lupa, nakalibing kumbaga. Kumbaga yung status nila ay nandoon sa barzak. Kasi yung barzak nga, katulad na binanggit ko noon, kung sa ating pag-unawa, kumbaga, ang barzak, nasasaklaw nito hindi lang yung physical na lugar kung nasaan sila, pati yung panahon na kung nasaan sila. Barzak ang tawag doon. At hindi na natin yung maintindihan ngayon sa pang-unawa natin. Na ang panahon, forward lang yung takbo nito. O sa mga lugar, ang lugar, 3 lang yung dimension. Lapad, yung haba, tsaka yung lalim. So, maaaring hindi ganun ang barzak. Kasi hindi nga natin siya talaga maintindihan. So yung mga kuffar, malabo sa kanila. Pero sa atin sa pamagitan nito, mas malinaw sa atin ang araw ng paghukom, alhamdulillah. So ito nga mangyayari na yung mga tao bubuhayin muli. Tutubo mula sa lupa. Katulad ng kung paanong yung halaman o yung buto ng halaman ay tutubo mula sa lupa matapos itong kumbaga mapatakan ng tubig o madiligan ng tubig. At mangyari ang pagkabuhay muli ng mga tao bago pa yung pangalawang pag-ihip ng trompeta. Ibig sabihin, nagsisimula na. Doon pa lang sa ulan na yun, nagsisimula na. At doon sa pagtatapos ng pangalawang pag-ihip, kumbaga, doon conscious na talaga yung tao. Conscious na. Conscious na sila at doon, babalik na sa tao yung kanyang mga pandama eh. Nakakakita na siya, nakakarinig, at iba pa. Kaya siya, sa paggising niyang muli mula sa libingan, nakatanaw siya sa kanyang paligid kung anong nangyayari. Wabay na inbatid na bats, ba'da nuzulin ma'i, minas sama. So, ganun din naman din nga yung halaman. So, nabubuhay ito, o nabubuhay muli. Matapos na bumagsak o pumatak ang tubig mula sa langit. Wanahnu na'lam, anna nabats, yatakawanu, min budurin sagiratin. At alaman natin na yung mga halaman ay nagsisimula mula sa maliit na buto. Mula doon siya di ba? Pagka tinamaan ng tubig yung buto, anong terminology doon? Kapag tinamaan siya ng tubig, nababad sa tubig, okay, nandoon sa lupa pero nagkaroon ng tubig, yung germination, di ba? Magge-germinate yung halaman. Magge-germinate yung halaman.
Takuno fil ardi sakinatun hamidatun. So dun sa lupa, ano ba, tinanim pa lang yung yung buto. So nandun ito na kumbaga tahimik, hindi gumagalaw. Pero faida nazala alayhal ma'u, pero kapag nadiligan ito ng tubig, taharrakat, ito ay gumagalaw. Taharrakatul ay hayatu fiha. Kumbaga nagkakaroon na ito ng buhay at gumagalaw ito. Meron ngang mga tayo hindi natin masyado napapansin eh. Basta magtanim tayo, tapos kinaumagahan, magugulat na lang tayo, meron ng sumibol. Pero nung naimbento na yung camera, may mga gumawa ng time-lapse video na tinatawag. So tinutukan nila ng camera yung buto ng halaman. May mga ganyan sa YouTube. Time-lapse ang tawag. Kumaga, binidyohan siya o pinicturean sa loob ng mahabang panahon. Tapos kinompress lang yung video. So nangyari, may gumawa pa ng may salamin, lupa, nandun yung buto. Tapos nakikita yung buto sa salamin. Sa mula doon, may kita talaga yung yung pagtubo ng ugat. Tapos pagtubo ng kanyang pangunahin na stem, parang ganun yun, babaloktot yun. Tapos parang yung toge. Yung toge, actually yung toge, yung ngay munggo. Kung naiwan yun sa lupa, tumagal pa sa lupa. Pero usually yung toge, hindi mo sa lupa siya pinapausbong eh. Sa bulak o sa papel. Ganun siya. Yun, meron siyang, kumbaga, pagtubo ng maliit na ugat, syempre sisip-sip na yun ng tubig at nutrients sa lupa. So yung sanga niyang pinakamalaki, magsisimula na yun umusbong. Tapos tutubuan na nga rin yun minsan ng kasabay na nito yung dahon. Kasabay na nito yung dahon. So gagalaw siya ng talaga. Kumbaga, magiging malaki yung pagbabago sa kanya. Wadarabat bi juduriha fil ard. At sa pamagitan nga ng kumbaga ng mga bahagi ng katawan nito, lalong-lalo na yung ugat. Yung ugat nito huhukay naman sa lupa. Wabasakat bisokiha ilas sama. At yung tangkay naman nito, isangan nito ay papunta naman sa langit. Faidahiya nabtatun muktamilatun khadra. At pagkatapos ng ganitong proseso, ito ay nagiging kompletong halaman na. Kasi naman yung pangunahing bahagi ng halaman eh. Yung ugat, yung kanyang katawan, at yung dahon. Yun yung mga pangunahin na bahagi ng halaman na unang nabubuo. Wal insano yatakawwanu fil yawmil akhir min adamin sagirin. At ganito nga rin ang mangyayari sa tao sa araw ng paghuhukom. Mabubuo tayo mula sa maliit na buto. Endama yusibuhul ma'u yammu namul bakal. Kapag tinamaan na ito yung tubig na binanggit na darating bago pa yung pangalawang pag-ihip, tutubo siya na katulad ng pagtubo ng bakal. Naalala niyo yung bakal do Suratul Baqarah. So yung bakal, ito na yung mamaliit na halaman. So ganun tutubo yung tao sa araw ng paghukom. Hadal almu huwa ajibud dhanab. Itong buto na ito, yung nasa dulo ng backbone ng tao. Di sa may ibabaw ng puwet, sa baba ng lower back, yung kanyang dulo. Na kumbaga kung sa hayop, kung sa unggoy, halimbawa, dun tumutubo yung kanyang buntot. So ganun din, yun yung buto na yun na tinutukoy dito. Sabi pa nga ng mga yung ibang scientists, lalong-lalo na yung naniniwala sa evolution theory. Yung buto daw na yun sa dulo ng backbone natin ay patunay na dati daw may buntot yung tao. Teorya lang nila yun. Teorya lang nila. Pero yun nga, kasi talagang paniwalang-paniwala sila na galing yung tao sa unggoy. Paniwalang-paniwala sila na galing yung tao sa unggoy. So yun yung buto na yun na tinutukoy dito. At sa English, ang tawag dito ay yung tinatawag na coccyx o tailbone. Kaya nga tinawag nilang tailbone kasi kung sa mga hayop, yung dulo na yun ng kanilang backbone, doon nakakabit yung kanilang mga
buntot. Yung buntot kasi ng hayop, wala namang buto yun eh. Wala siyang buto. Para siyang ano lang, laman. Parang yung ano, yung buntot ng baka pag ginawang ano. Yung oxtail, di ba? Walang buto yun eh. Cartilage yun. Hindi siya buto talaga na matigas na buto. So nakakabit siya sa katawan sa pamagitan ng tinatawag na tailbone na yun. Wahuwa admus salb al-mustadiru alladhi fi asli al-ajas. At ito nga yung buto na nasa dulo ng backbone o ng spine ng tao. Wa aslu dhambi fa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sa iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bainal nafkataini arbaun. So sa pagitan daw ng dalawang pag-ihip sa trompeta ay 40. Kasi tining 4 na po na hindi natin alam kung ano yung kahulugan. So katulad ng nauna na nating natalakay, nang tinanong si Abu Hurairah kung ano ba ito, hindi niya raw alam kung ilan ba ito, 40 days, 40 weeks o ano pa man. Tumayanzilu minas sama'i ma'un, at pagkatapos nito ay bababa ang tubig mula sa langit. Fa yun bituna kama yan butu al-bakal, at tutubo ito yung ano na yung mga tao katulad ng paano tumutubo yung halaman. Walaysa fil insani shay'un illa bala, at walang bahagi ang tao, bago pa ito walang anumang bahagi ang tao sa kanyang katawan liban na lang na ito mabubulok, madudurog, magiging alikabok, maglalaho. Illa adamun wahid, liban na lamang sa nag-iisang buto. Wa huwa ajmud dhanbi minhu yarkabul khalqu yawmal qiyamah. At ito na nga yung buto, yung tailbone, yung coccyx, na mula rito ay malilikhang muli ang mga nilikha sa araw ng paghuhukom. Kumbaga mula rito tutubo. So mula doon sa buto na yun, tutubo yung katawan natin, yung kamay natin, ulo. Ano yun, diba? Kung masasaksihan natin, nakakailabot yun na na pangyayari. Yung nga lang zombie, di ba? Si zombie, babangon mula sa yung mga bata nagsisigawan pag makita ng ganun. Yung bumabangon sa libingan, zombie. Ito, mas matindi ito. Wali Muslim tarfun fi ajbid danab. So meron pang isa pang naiulat si Imam Muslim tungkol dito. Inna fil insani adman la ta'kuluhul ardu abada. Meron daw bahagi ng buto yung tao na hindi kinakain ng lupa kahit kailan. So may iwan talaga siya. So maaring yung paligid niya madudurog pa rin, pero meron pa rin may iwan sa kanya na ganung parte. Fihi yurkabu yawmal qiyamah, at sa pamagitan nito ay bubuuhin siya muli sa araw ng paghuhukom. At nagtanong yung mga sahaba, ay admin huwa ya Rasulullah, anong buto ito, sugo ni Allah? Sabi niya, ajubud dhanab, yung dulo ng backbone nga. Ito na nga yung tailbone. At yun din iniulat ni Imam Malik sa Muwatta at ni Abu Dawud at Nisa'i at iba pa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam ta'kulhu al-ardu illa ajbud dhanab. Ang lahat daw ng tao ay kakainin ng lupa ang kanilang mga katawan. Pag nilibing sila, liban na lang sa buto na ito, yung dulo ng backbone. Kullu ibn Adam ta'kulul ard illa ajbud dhanab. Ang lahat ng tao ay kakainin ng lupa liban na lamang sa buto na ito. Minhu khulika wa fihi yurkabu. Mula rito ay nilikha sila at mula rito ay lilikhain silang muli. Ibig sabihin, may kinalaman din pala ito kahit do sa unang pagkakalikha sa atin. Sumaring dun pa lang sa sinapupunan, kabilang na ito do sa unang nabubuo sa katawan ng tao. Posible nga. Posible. Kasi yung tao, di ba, ang tao konektado sa nanay sa pusod, pero kanyang buto, na kung saan nakakabit din yung kanyang mga laman tsaka organs, at iba pang mga tissue, maaaring dito nga rin talaga nanggagaling sa coccyx na ito. Wakad dalatin nusus sa sahiha, anna ajsad al-anbiya la yusibuhal bala
wal fana alladhi yusibu ajsad al ibad. ففي الحديث الذي يرويه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. So merong hadith na iniulat ni na Abu Dawud na yung lupa raw ay hindi kinakain ang katawan ng mga propeta. Ibig sabihin hindi sila nabubulok. Pero regardless, bubuhayin pa rin sila sa araw ng paghukom. Kumbaga, kung ganito yung kalagayan nila, maaring, kumbaga, buo na sila pagdating ng pagkabuhay muli. Pero yung karamihan sa mga tao, tayo, doon tayo manggagaling. Mabubuo tayong muli sa pamagitan ng ganitong proseso. Alhamdulillah. So, tutuloy natin ito, inshallah. At yun nga, tayo ay bubuhayin muli at ito ay magiging, kumbaga, bagong paglikha na may tuturing. Paglikha na hindi magiging mahirap kay Allah. Kung naging madali para kay Allah na likhain tayo mula sa kawalan, eh magiging mas madali kay Allah na likhain tayo mula sa buto na ito na maliit. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.